shut the up and just explain. I am already, pissed off kasi pwede na ako pumunta riyan eh. Subukan mo sabihin sa harapan ko yan. Huwag kang sisiga-siga sa akin, di mo pa ako nakikita, bossing ha. Boss, labas ka na dyan. Ito! Bakit dyan ka? Nagtatago ka? Wala kang bayag no? Wala kang bayag. Hindi kayo lumabas, ipapadlock na namin to, di kayo makakalabas dyan. Magkano nakuha sa'yo? Bale, ang total po lahat is 67,650, sir. Lahat-lahat na Pati po yun, visa. pati medical na po. Pati medical. Kayo naman, Miss? Ikaw? 108 po. 108. Kayo naman, ikaw naman? Nasa 65 din po. 65, kayo? 65 din. Lahat kayo dyan, magkano sa'yo? 58 sa akin, sir. 58? 130 po sa akin, sir. Kayo? 189 sir, kasama po medical. Medical. Sinabi ho ng Polo, ito ho'y extension ho natin sa pamamagitan ho ng OWA. Sa London, walang job order, walang APP Worldwide at FRA nilang age staffing. Hahantingin namin kayo dahil ang mga pasaporte niya, ang pag-aari ng government property issued to an individual. Kapag hinawakan nyo yan, yari kayo, pulis lang katapat niyan, kukunin na yan, o that's crime na yan. Ang totoong sumbungan, doon mismo sa lugar na isinusumbong at pupunta tayo, kakatok, diretso tayo. At para bigyan ng kalang karapatan, magpaliwanag kapag hindi. Magaling kayo ha, APP, Worldwide Recruitment Agency. Una sa lahat, sasabihin namin sa inyo. Bogus kayo, mga potok sa buho kayo eh. Ang kakapal na mukha nyo, saan po kayo kumukuha ng tibay ng sikmura at laman loob? Kukolektahan ninyo ng ganong halaga na wala naman trabaho. Bakero do robo. Isauli nyo ang passport. Kapag hindi, papatayan namin kayo ng camera. Pag pinatayan namin kayo ng camera, malilintikan kayo. Sige. Samahan nyo na lang sila, sir, at police assistance. Boss, teka, makakatago yun doon pagka niradyohan mo yan. Sir, walang lakot sa sir. Sir, pa-active dito yung taga-IPP na pa-active. Sir, may kasama kaming mga taga-PPLO kami, sir. May polis pa kaming kasama, sir. Sir, order lang po na wala. Hindi, kahit sinong tao, kahit polis, hindi mo paakyatin. Pati mga taga City Hall, pinipigilan nyo. Kasi ang complainant yan, ayan, ganyang karami yung complainant yan. 18 yan. So, ibig sabihin, talagang may mga ibinan sila rito na tao. Meron. Naintindihan ko po yung trabaho nyo. Siguro sila, binigyan kayo ng order na huwag silang patuloyin dito. Pero kami po, bilang representante ng lokal na gobyerno ng Maynila, ano pong nakalagay dyan, sir? Pati po bang business permit inspection? Okay, sir. Nandito po kami para mag-inspect. Taga City Hall po kami. Baka po pwede na po kaming makakyat. Dapat ikaw alam mo kung hanggang saan lang yung extent, boss, na sinusunod mo. Baka mamaya sumabit ka dyan, hindi ka nila ipagtanggol. Boss, si Mr. Tulfo. Sir, good afternoon. Si Ben Tulfo, sir, sa Pagpunan Network. Yes po, sir. Opo, sir. Reklamo po kayo. Kayo daw, at this point in time, nasa pangangalaga ng inyong kumpanya, yung inyong agency, ito mga pasaporte ko. Opo, sir. Pero sinabi po... Sir, sandali, ano? Ang pasaporte ay pag-aari ng pamahalaan ng bansang Pilipinas. Okay? I understand that, sir. Yan ay ini-issue ng Department of Foreign Affairs
through a Philippine passport issued directly doon sa mga taong binigyan yan. In this case, yung mga nag-a-apply. Opo, sir. Yung pasaporte, pwedeng isumiti sa inyo kung nag-a-apply ng trabaho para makakuha ng visa. Pero bakit kinakailangan pang pinanghahawakan yung pasaporte? Na dapat nasa pangangalaga ng mga taong nakapangalan yan. Sir, So, hindi po namin kinuha sa kanila yan. Yung passport po nila. anong nangyari? Pinasa po nila yun sa amin. Shut the up and just explain. I am already, pissed off kasi pwede na akong pumunta riyan eh. Subukan mo sabihin sa harapan ko yan. Huwag kang sisiga-siga sa akin, di mo pa ako nakikita, bossing ha. We work with the government. Kayo, accredited lang. Huwag mo akong pinagluloko. Kaya pag ako nagtanong sa iyo legalidad, ang pasaporte ay pag-aari ng gobyerno. Nasaan ang mga passport, bossing? Nakay ma'am po. Bigay mo nga sa akin muna yung aking staff. Kung nakikinig ang PPLO at ang police, una sa lahat, illegal yung ginawa ng sinasabing agency na to. So therefore, yung police will take note and invite for questioning sa presinto na itong nagmamatigas. Marami pang Cheche Borechek i-release. Pag ako nainis, adyakan ko sa lalamunan niya. Pag pumuntahan, hindi ako nagtitiro. Huwag akong buisitin. Bastos yan eh. Kaya na kinuha yung pasaporte kasi sabi bibigyan, lalagyan ng visa. Pag yung pasaporte na lagyan ng visa, ay talagang dapat bayaran. Kung talagang may job order, mabibigyan ng working visa. Kung wala, abay sa uli nila yan. Dapat malaman ng PPLO na yung isang nabigyan ng business permit ng Manila, may kunting problema, may kompromiso sa mga lumalapit sa kanilang mga Pilipino. Kung tutuusin yan, pinapatawag yan sa opisina ng mayor at ang mayor mismo ang sabi sa uli ang pasaporte. So sino yun? Yan ba yung kausap natin? Yun po, yun sir. Yun. Ano nangyari dyan sa ano na yan? Ang nakulong sila sa City Hall. Nagre-recruit po sila sir. Wala naman sila binibigay na job order. Ayun, natatakot siya. Ayun yung umarap. Parang wala kaming pera at dokumento dito eh. Binaban kami. Bakit dyan ka? Nagtatago ka? Wala kang bayad no? Tapos mo kami pinagkuhaan ng pera. Ganyan, tatago ka. Sinira mo yung buhay namin. Ang daming taong niloko mo. Ay, sa talas, nahihiya sa kanila eh. Ang mo! Wala kang bayad! Oy, pulis na sa kabarangay itong kumakatok dito, boss. Labas ka na dyan. Sige, lumabas. Ipapadlock na namin ito. Di kayo makakalabas dyan. Oy! Ay, labas na kayo dyan. Pulis na yung nandito sa barangay. Hello, sir. Okay, ano status niya? Nandiyan pa rin kayo? Yes, sir. Nandito pa rin po sa corridor, sir. Okay, so nandiyan naman. So, hold up mo rin sila sa loob ng sabing building. Yes, sir. Opo. Nagpatay pong ilaw. Hindi pa rin sila makalabas kasi may mga pulis yan, tama? Yes, sir. Opo. Walang abogado, tama? Wala po, sir. Nandiyan yung mga complainant, tama? Nandito pa, sir. Opo. Alright, do you have the barangay officials? Meron, sir. Meron din pong barangay official. Alright, do you have the police? Meron po, sir. Alright, let me talk to the police and we'll tell you exactly what to do. Siguro ngayon, dapat kumuha ka ng dispatch, mataot mo na lang sa inyong presinto at para ma-i-blotter na kung maaaring maimbitahan ang nagmamay-aris, opisyalis ng sinasabing agency. Ganoon lang pasimple. Okay, sir. Sige po. Clear po? Okay, sir.
clearly lumalabas dito, merong violation ng large-scale illegal recruitment. With regards to yung passport nila, tinatago tayo isole nung kanilang nirereklamo, pwede silang maging liable dun sa ating Philippine Passport Act. 3 or more na complainants. Dito malinaw na malinaw dahil 18 sila na nagrereklamo, no? Nakasaad din sa ating batas na kapag ikay kinuhaan ng mga placement fees, especially yung visa, no? Allegedly, mga fake na visa ang binigay sa kanila, subject to verification. Yung pa lang sa pagbayad nila ng mga fees, no? Recruitment, processing fees, tapos pinangakuan sila ng trabaho sa abroad, walang job order, violation na yun. Pinangakuan sila ng a certain date na from then on, it has been 2 months na nag-lapse na hindi natupad yun. That's already tantamount to illegal recruitment. Lifetime ang imprisonment dito because the large-scale illegal recruitment constitutes economic sabotage. Ako po yung operations manager before sa APP. Actually, title ko lang po talaga yon. Yung nagmamanage po talaga doon, yung nag-ooperate is yung mom ko. Pero, ang nakalagay sa POEA, ako. Yun pong London na yan po yung pangalawang sa London eh. May nauna pa po kasi dyan. Which is kakilala po nung dad ko na si Ruben. Scam po yun eh, for sure. May mga nagbayad po nun before na nun. Tapos, nandun pa po ako nun. Sabi ko, hindi ako papayag na may ganyan. Kasi, pangalan ko yung sa operations manager is, nag-start sila mag-collect ng pera. Nanguha pa rin talaga sila ng pera despite knowing na wala pang job order. Gusto ko na pong matigil yung ginagawa po nila. Kasi yung ginagawa po nilang panloloko sa kapwa, kasi hindi naman po para sa akin yung pagpapatigil ko na yon, para sa kanila po yun. Kasi hindi, siyempre, nanguha ka ng pera ngayon. Bukas, paano kung pagbantaan ka ng mga tao? Paano kung kunin yung buhay mo? Hindi naman po yun para sa akin. Ano sabi ng magulang mo? Wala pa naman nagrereklamo. Anong illegal sa ginagawa natin? Sabi ko, so ibig sabihin kapag may nagreklamo lang, saka lang magiging illegal yung ginagawa nyo. Sa lahat po talaga lahat ng nangyayari sa APP, ma'am ko po talaga yung may nun. Yung may utos. Lahat. Pati yung paniningil, pati yung na ipag-medical mo ng ganito yung presyo. Since sa amin din naman po yung medical, siya rin po nagdedesisyon kung magkano yung medical. Sa akin po, ginagawa ko lang po yung alam ko na tama as anak nila. Kahit po masaktan sila, kasi alam ko po yun yung tamang gawin. Kasi hindi naman po tama talaga yung ginagawa nila. Nawawalan ako ng hope na magkakaroon pa ng pagbabago sa kanila. Siguro po, batas na lang yung sa kanila, makakapigil.